Kabanata 5461. Isang Diyos ng digmaan. Kumunat ang noo ni Yuri, ngunit pagkatapos ay nakaramdam ng kaluwagan. Iniisip ko kung bakit ka kumikilos ng napakataas at makapangyarihan. Iniisip mo bang kahanga-hanga ka dahil mayroon kang Diyos ng digmaan sa iyong panig? Hindi ko iniisip na ang isang baguhang Diyos ng digmaan ay sapat na upang labanan ako. Ang batang ito ay malamang na naglalaro pa ng lupa nang gawin ko ang aking pangalan noon. Ngumiti si Harvey, at kumaway kay Kyrie. Bumalik siya sa pavilion, pagkatapos ay nagsalin ng tsaa para sa kanyang sarili bago uminom. Ganoon ba? Pero narinig mo na ba ang kasabihan? Ang bata ay palaging mas malakas. Kayo ay parehong mga Diyos ng digmaan. Kahit gaano ka kalakas, ano sa tingin mo ang kaya mong gawin? Ang bago ay palaging papalit sa luma. Kung hindi ka susuko ngayon, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Hey! Ang pagiging walang muwang. Nag-iwas si Yuri, at ayaw na niyang makipag-usap kay Harvey. Mabilis siyang sumugod patungo sa pavilion, nais na turuan ng leksyon si Harvey sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang nakamamatay na sampal sa mukha. Klang! Sinalakay ni Elias si Yuri gamit ang kanyang mahabang espada. Nang makita iyon, mabilis na hinugot ni Yuri ang kanyang mahabang espada. Lumitaw ang mga landas ng liwanag sa hangin habang nagbanggaan ang dalawang talem. Naglapa din ang mga spark sa lahat ng dako, at narinig ang isang nakakatakot na tunog. Umatras si Elias ng ilang hakbang habang nakalapag siya. Bahagyang nanginginig si Yuri, ngunit nanatiling matatag sa lupa. Kagiliw-giliw, ngunit hindi sapat. Ipinakita ni Yuri ang isang mapait na ekspresyon nang mapagtanto niyang talagang may kakayahan si Elias. Kung papatayin ni Yuri ang isang Diyos ng digmaan mula sa bansa H, makakagawa siya ng isang malaking tagumpay. Malamang, siya ay itatalaga bilang isang bagong maharlika pagkatapos nito. Walang pag-aaksaya ng oras, umungal siya sa tuwa at sumugod pasulong. Iwinagayway niya ang kanyang espada, na nagwawalis ng mga alon ng maliwanag na liwanag. Klang, klang, klang. Nanatiling kalmado si Elias habang inililipat niya ang kanyang espada at hinarang ang bawat pag-atake ni Yuri sa tamang oras. Ang pagka-swordsmanship ng Island Nation ay walang awa, na dalubhasa sa pagputol ng mga kalaban sa isang mabilis na pag-atake. Kahit ang mahiwagang Abito Way ay hindi naiiba. Sa kabilang banda, ang pagka-swordsmanship ni Elias ay isang halo ng lahat ng estilo ng martial arts ng bansa H, na nagbabalanse sa parehong pag-atake at depensa. Dahil dito, ang kanyang mga mabangis na pag-atake ay natural na babagal sa paglipas ng sandali. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kasing baliw ni Yuri. Gusto pa rin niyang mapanatili ang kanyang buhay. Habang tumatagal ang kanilang laban, mas lalong nasa kawalan si Elias. Nagtapon ng ilang sulyap sa labanan si Harvey bago niya napagtanto ang problema. Si Elias ay isang Diyos ng digmaan, ngunit hindi siya kasing karanasan ni Yuri dahil namuhay siya ng isang malambing na buhay. Hindi yun magiging pagkakaiba sa anumang iba pang kaso, ngunit ito ang malamang na pinakamahalagang salik sa kinalabasan ng labanang ito. Uminom ng tsaa si Harvey habang tahimik na pinag-iisipan ang sitwasyon. Si Cameron, na nanunood sa kanya, ay nag-iwas. Lahat ay makakapagsabi kung sino ang mananalo sa puntong ito. Bakit ka pa nagkukunwari? Klang, klang, klang. Lalong naging brutal at sporadic ang mga atake ni Yuri matapos niyang makuha ang kalamangan, at matinding pinapapa-atras si Elias. Matapos ang bawat swing, nag-iiwan si Elias ng malalalim na yapak sa lupa, tila iyon ang tanging paraan upang maalis ang mabigat na presyon na umaatake sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang matatag kahit na mukhang nasa kawalan siya. Walang pangkaraniwang atake ang makakapagwasak sa kanyang depensa ng ganoon kadali. Matapos ang ilang sandali, nagsimula ng mairita si Yuri. Mabilis siyang tumalon pabalik, inihayag ang isang tanso na silindro sa kanyang kamay. Iniikot niya ito habang nakatutok sa direksyon ni Elias. Boom! Isang salin ng shuriken ang lumipad patungo kay Elias sa bilis ng liwanag. Agad na umitim ang mukha ni Elias.
Paano ka nagiging walang hiya na katulad mo, isang Grandmaster? Uminit ang kanyang espada at pinaikot ito tulad ng isang gulong ng hangin, tinamaan ang maraming shuriken at ibinabalik ang mga ito sa lupa. Gayunpaman, may ilan pa ring nakapasok sa kanya. Ang mga shuriken ay pinahiran ng lason. Gumamit ka ng lason. Hindi napigilan ni Cameron ang kanyang sarili na umangal. Walang hiya ka. Hindi ba ang mga taong katulad niya ay laging ganyan? Gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang makamit ang kanilang mga layunin, tahimik na sinabi ni Harvey habang umiinom ng tsaa. Dapat sana ay inihanda ko si Elias ng mga sandata upang harapin ito, sabi ni Kyrie ng malamig. Ang panalo ay lahat-lahat, hindi nyo nauunawaan. Tumawa si Yuri ng malamig, hindi pinapansin ang mga insulto mula kay Harvey at sa iba pa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at lumipad ang mga darts mula sa kanyang manggas diretso sa mukha ni Elias. Klang! Iwinagayway ni Elias ang kanyang espada pataas, tinamaan ang mga darts ngunit na ipakita rin ang kanyang mahina na bahagi. Mabilis na umikot si Yuri sa lupa at sinipa si Elias sa tiyan. Demogo ang bibig ni Elias, at napaatras siya, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ikinalulungkot ko, ngunit tapos ka na. Ipinakita ni Yuri ang isang crossbow sa kanyang kamay. Itinutok niya ito kay Elias na may ngiti sa kanyang mukha. Nagsimulang kumislot ang bibig ni Elias, at gusto niyang umiwas sa atake, ngunit ang lason sa kanyang katawan ay nagsimulang magpabagal sa kanyang mga kilos. Si Cameron, na nanunood sa buong pangyayari, ay mukhang masama. Mamamatay si Elias. Bakit siya naghamon kay Yuri sa simula? Siya ang may kasalanan dito. Para kay Cameron, si Yuri ay pangalawa lamang sa kanyang ama, si Keegan. Natural, wala si Elias laban kay Yuri. Anong biro? Naisip ni Cameron. Magaling ka sa maraming bagay, Elias, ngunit sobrang gentleman ka. Ang laban ay tungkol sa kinalabasan, hindi sa proseso. Halika, ituturo ko sa iyo, sabi ni Harvey sa sandaling ito. Si Cameron ay naglalagablab sa galit matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ikaw ang magtuturo sa kanya. Sa anong paraan? Iniisip mo bang makakapagsalita ka kay Elias dahil may alam ka sa martial arts? Kahit gaano siya kahina, isa pa rin siyang Diyos ng digmaan. Wala kang karapatan na kahit man lang magpakantab ng kanyang sapatos. Klang! Walang pakialam na kinuha ni Harvey ang isang kutsilyo ng prutas bago ito itapon pasulong. Ang kinang ng talam nito ay kahawig ng sinag ng liwanag ng buwan. Nakatitig si Cameron sa pagkabigla habang naglabas si Harvey ng kanyang aura sa sandaling nagbanggaan ang kutsilyo ng prutas at ang espada ni Yuri. Klak! Ang espada ni Yuri ay nagkalasog-lasog. Pumutok ang kanyang mga kamay, at siya rin ay itinaboy palayo. Demogo ang kanyang bibig habang bumangga siya sa pader. Tanging pagkatapos noon siya ay nakabawi ng kanyang ulirat. Ang kanyang katawan ay nanginginig, itinataas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Harvey sa takot. Nabasag siya agad. Mukha siyang isang inaalagaang lalaki, at halos napatay ko siya noon. At gayunpaman, nawasak siya kaagad nang siya ay medyo naging seryoso. Punong-puno ng kawalang pag-asa si Yuri, at napagtanto niyang ang nangingibabaw na aura ni Harvey ay nawasak na ang kanyang kakayahang mag-channel ng kanyang aura. Napinsala siya, isa siyang Sword Saint, isang Grandmaster at isang Diyos ng digmaan. At gayunpaman, nawasak na siya bago pa man niya maipakita ang kanyang tunay na lakas. Si Cameron ay nanghihina mula sa pagkabigla. Siya ay sapat na may kaalaman upang maunawaan ang sitwasyon. Ang iba pang mga eksperto mula sa Island Nation ay nagulat din. Tanging ang mga eksperto ang makakaunawa sa kanilang nakikita. Ano ang nangyayari? Paano siya naging ganun kalakas? Naitumbo niya si Grandmaster Yuri sa isang galaw lamang. Paano? Si Cameron ay hindi napigil ang sipukan ang kanyang sarili sa mukha upang matiyak na hindi siya nananaginip. Sa kalaunan, ang kanyang nakikita ay tila sobrang katulad ng isang panaginip. Noong panahong iyon, halos natalo ni Yuri si Keegan. At gayunpaman, hindi makapagdepensa si Yuri laban kay Harvey.
Si Elias ay nagulat, ngunit hindi siya masyadong nagulat dahil natalo na siya laban sa isang hindi maunawaan na tao. Ang mukha ni Kyrie ay puno ng paghanga. Tulad ng inaasahan kay Harvey, ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa at batang master ng Lungmen. Hindi siya makakakuha ng mga titulong iyon kung hindi dahil sa kanyang mga kasanayan. Paano mo nagawa ito? Sumabog si Yuri, na nakakaramdam ng ganap na kawalang kapangyarihan. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo ako pininsala? Lahat ng Abituwe ay susunod sa iyo. Magbabayad ka para dito. Basta si Harvey ay nakatayo sa tabi ni Elias. Hinaranggan niya ang mga ugat ni Elias bago hinugot ang mga shuriken at pinilit ang lason na lumabas mula sa katawan nito. Hindi mo ba iniisip na medyo nakakatawa ka? Iniisip mo bang may karapatan kang makipag-usap ng ganyan? Sabi niya habang lumilingon kay Yuri. Hindi lang ikaw, kahit ang iyong guro ay hindi mangangahas na makipag-usap ng ganito. Hindi ka rin ang unang Sword Saint na nawasak ko. Hindi ko nakikita ang iba pa na umaatake sa akin. Ano, iniisip mo bang espesyal ka? Natigilan si Yuri. Ikaw ang tumalo kay Yashira at Miyata Shinosuke. Kumunat ang noo ni Harvey. Mukhang sila. Pero bakit may mag-aalala sa mga tao na kanilang pagkawasak? Ang mga Sword Saint na ito ay hindi naman ganoon kahanga-hanga. Walang sino man ang magmamalasakit basta't nananatili sila sa kanilang mga tahanan. Ang mga nagpapakita sa bansa H ay madalas na namamatay sa malupit na mga kamatayan. Swerte mo. Sa wakas, nakapili ka ng lugar kung saan ka ililibing. Ngunit malamang na marami kang kaaway, batay sa mayabang na itsura ng iyong mukha. Dapat kang magmadali, baka hindi ka na magkaroon ng maraming oras. Ikaw, paano mo nagawa ito? Pababagsakin kita kasama ko. Punong-puno ng galit si Yuri nang marinig ang mga salita ni Harvey. Isa siyang Sword Saint, at hindi siya kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan sa kanyang buong buhay. Kinuha niya ang kanyang sirang espada at sumugod kay Harvey, hindi pinapansin ang katotohanang siya ay nawasak na. Sampal, iwinagayway ni Harvey ang likod ng kanyang palad pasulong, agad na itinapon si Yuri. Damyugo ang kanyang bibig at bumangga siya sa lupa muli. Napinsala ka na. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang mga tisyo, nagpapakita ng labis na pagwawalang bahala. Anong karapatan sa tingin mo ang mayroon ka upang bumagsak kasama mo? Iminumungkahi ko na tingnan mo ang iyong sarili sa salamin bago magsalita ng mga ganyang bagay. Si Yuri ay puno ng sama ng loob, at pinilit niyang tumayo, ngunit napagtanto niyang wala na siyang lakas upang gawin iyon. Sa mga sandaling iyon, hindi siya naiiba sa isang pipi. Si Cameron at Corbin ay agad na naguluhan. Sira na siya, talagang sira siya. Si Cameron ay desperadong gustong ipagsalpok ang kanyang ulo sa lupa matapos niyang mapagtanto ang lahat ng ginawa niya kay Harvey. Inutusan ko siyang maging tagapaglingkod ng pamilya. Batay sa lakas na ito, malamang na hindi pa siya nais na maging kanyang tagapaglingkod. Kumaibot ang mga mata ni Corbin, ngunit mabilis niyang pinigil ang kanyang sama ng loob at mga munting naiisip. Napagtanto niyang sa harap ng tunay na kapangyarihan, walang halaga ang kanyang mga balak. Kung gusto ni Harvey, maaari niyang durugan si Corbin kahit kailan. Hindi, wala ng karapatan si Corbin na kumilos si Harvey. Gusto niyang ipasok ang kanyang ulo sa isang butas matapos niyang mapagtanto iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5465. Nang mahayla palayo si Yuri, naaresto rin ang ibang mga taga-isla. Nang malinis na ang paligid, bumalik si Harvey sa pavilion para sa kanyang tsaa. Ikinalulungkot ko, Sir York. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Kahit na hindi pinahirapan ni Harvey si Cameron, kumislot ang kanyang mga mata at nagmadali siyang lumapit kay Harvey habang nanginginig. Ang kanyang mataas na ugali ay tuluyang nawala. Nang tumingin siya kay Harvey, puno ito ng takot at paggalang. Ang mga martial artist ay labis na humahanga sa lakas sa laban.
Isang bata at makapangyarihang Diyos ng digmaan tulad ni Harvey ay tiyak na karapat-dapat sa paggalang ni Cameron. Kaya naman sobrang nag-iingat si Cameron, at natatakot siyang magalit si Harvey sa kanya. Nagpapakita siya ng kay-abangan, nagtatanong pa nga siya na maging tagapaglingkod ng kanyang pamilya si Harvey. Uminom si Harvey ng ilang lagok ng tsaa at tumingin kay Cameron. Hindi ka masyadong mabuting tao. Pero dahil nandito ka para tumulong, handa akong kalimutan ito. Ang isang maliit na tao tulad ni Cameron ay walang karapatang hilingin kay Harvey na gumawa ng anumang bagay. Salamat, Sir York. Aalis na ako ngayon din. Mukhang nagmamadali si Cameron na umalis. Walang pagmamadali, sagot ni Harvey. May gusto akong ipagawa sa iyo. Natigilan si Cameron, pagkatapos ay tumango. Ano man iyon, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi naman mahirap. Gusto ko lang na ipaalam mo ito sa iba sa pamamagitan ng iyong mga contact. Dahil sa iyo, nakalabas ako sa sitwasyon ng walang pinsala. Hindi mangangahas si Yuri na hawakan ka dahil nandito ang iyong pamilya, sabi ni Harvey. Hindi alam ni Cameron kung ano ang pinaplano ni Harvey, ngunit tumango pa rin siya. Siyempre, aasikasuhin ko ito kaagad. Sa loob ng ospital sa Golden Sands, habang sinasabi ni Cameron na pinrotektahan niya si Harvey, nakatingin si Wesley sa mga larawan ng kanyang utak sa monitor. Alam ng mga doktor na may kakaiba sa kanyang utak kumpara sa iba, na para bang may idinagdag dito. Dr. Fales, sinasabi mo bang naging adik ako dahil dito? Ang bagay na ito ay nakakaapekto sa aking isip at desisyon, na nagpapaisip sa akin na kailangan ko ito kahit na hindi naman. Tama ba ako? Alam ni Wesley na hindi na niya maitatago ang kanyang lihim matapos siyang ilantad ni Harvey. Mabilis niyang binawi ang lahat ng kanyang plano laban sa pamilya Patel, ngunit kailangan din niyang harapin ang kanyang pagkagumon, dahil ayaw niyang may makaalam na makakapag-blackmail sa kanya. May isa pa siyang dahilan, masyadong mataas na ang mga hinihingi ng mga Amerikano, hanggang sa hindi na niya ito makayanan. Naniniwala siyang ipagkakanulo siya ng mga Amerikano kahit hindi na kailangang gumawa ng anuman si Harvey. Kung hindi siya bibigyan ng mas maraming gamot, magkakaroon siya ng matinding sakit. Tama ka, Wesley. Ang paglaki ng bagay na ito sa iyong utak ay hindi normal. Sa kasaysayan ng medisina, hindi ito karaniwan. Ang mga tao na may ganitong kondisyon ay namatay na noon, sabi ni Maren. Nagmuni-muni si Wesley sandali. Hindi mo ba kayang alisin ang lymph sa pamamagitan ng invasive surgery? Kahit na may mga side effects pagkatapos nito, ayos lang. Itinuro ni Maren ang lymph gamit ang isang laser pointer. Hindi ko gustong gawin ito, young Master Wesley. Napakalaki ng panganib. Tingnan mo rito. Ang lymph ay lumalaki sa pagitan ng iyong utak at cerebellum. Maaaring masaktan ng mga tradisyonal na pamamaraan ang iyong utak. Maaaring maging gulay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay, o ang ibabang bahagi ng iyong katawan ay maaaring tumigil sa paggana ng tuluyan. Hindi mo na kayang alagaan ang iyong sarili kung ganon. Masyado ring magulo ang invasive surgery. Dahil nakabalot ang mga cerebellar lobes sa paligid ng iyong utak at cerebellum, walang makakaalam kung magdudulot ito ng mga side effects pagkatapos. Napabuntong hininga si Maren. Iminumungkahi kung uminom ka na lang ng gamot para sa iyong sitwasyon imbes na mag-surgery. Pero paano kung walang gamot para sa sitwasyong ito? Tanong ni Wesley. Nagtataka si Maren, pero nanatili siyang propesyonal bilang isang manggagamot. Kung ganun, ang surgery ang tanging opsyon natin. Gayunpaman, napakalaki ng panganib. Nag-isip si Wesley tungkol sa sitwasyon habang kumakatok sa mesa. Ano ang porsyento ng tagumpay kung magpapasurgery tayo? 3%, sagot ni Maren. Siyempre, maaaring umabot sa 40% kung makuha natin si Senior Armstrong para tumulong. Kumunot ang noo ni Wesley. Ano ang mangyayari kung pahihintuan natin ang paglaki ng lymph gamit ang anesthetics? Nagmuni-muni si Maren tungkol sa sitwasyon. Madali lang iyon, pero magkakaroon ng drug resistance pagkatapos ng ilang panahon. Inaasahan kong magiging epektibo ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon, pero makakaranas ka pa rin ng matinding sakit kung hindi natanggal ang lymph pagkatapos nito.
May isa pang side effect ang paggamit ng anesthetic sa mahabang panahon. Kaya mo bang tanggapin iyon? Tatanggapin ko na ang kahit anong bagay sa puntong ito, malamig na sagot ni Wesley. Hindi ko alam ang tungkol doon. Bahagyang namula ang mukha ni Maren. Dahil sa anesthetics, hindi ka na makakapag-function sa ibaba sa hinaharap. Hindi ko alam kung mahalaga iyon sa iyo. Agad na umitim ang mukha ni Wesley. Mas pipiliin niyang mawala ang kanyang karanasan bilang isang martial artist kaysa sa kanyang pagkalalaki. Siyempre, may isa pang posibilidad, sabi ni Maren, na napagtanto ang isang bagay. Hindi ko alam kung sino ang nakakita ng lymph sa iyong ulo. Ngunit ang taong iyon ay maaaring ibalik kang normal. Kumislot ang mga mata ni Wesley. Pinigan niya ang kanyang kamao sandali, seryoso ka. Hindi ako sigurado, pero tiwala ako. Kumpara sa mga doktor dito, mas mataas ang tsansa ng taong iyon na pagalingin ka, matibay na sagot ni Maren. Tama, pinigan ni Wesley ang kanyang mga ngipin. Salamat sa iyong tulong. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Pumalakpak siya, at pagkatapos ay nagpakita ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Sa susunod na araw, alas 12 ng tanghali, pumunta si Harvey sa Golden Sands Hotel. Tiningnan niya ang mga anti-gang pagbabagong ginawa, sa isip na napaka-coincidence na bumalik dito ng madalas. Gayunpaman, mas gusto ni Harvey ang masiglang tanawin ng lugar, hindi ang buong lugar na ganap na nabook muli. Si Blaine pa rin ang nagbook nito, at siya ay naghihintay sa loob ng VIP room. Pinapunta ni Wesley ang isang tao upang hilingin kay Harvey na makipagkita, ngunit simpleng tumanggi si Harvey. Kailangan pang tumawag ni Blaine para mangyari ang lahat ng ito. Pagdating sa isang maluwag na silid, binalingan ni Harvey ang loob at nakita ang isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng robe na nakaupo sa tabi ni Blaine. May seryosong ekspresyon ang lalaki at may parisukat na mukha, at mukhang nasa 50 taon na siya, ngunit may dignidad na aura na kinatatakutan at ginag-alang ng mga tao. Naglalaro siya ng isang turquoise na inukit. Ang turquoise ay ganap na naging berde. Malinaw na ito ay isang bagay na napakahalaga. Nakita ni Harvey ang bagay na ito sa isang auction, at nagkakahalaga ito ng libu-libong dolyar. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng ganitong bagay, kahit na magtrabaho siya ng buong buhay. Malinaw na hindi ordinaryo ang lalaki. Kung siya ay ganoon, wala siyang karapatang umupo sa tabi ni Blaine. Lalong naging mayabang ang lalaki nang maramdaman ang tingin ni Harvey. Kumukuha siya ng tsaa, at hindi binibigyang pansin si Harvey sa proseso. Matapos makita ang kanyang mayabang na ekspresyon, kumunat ang noo ni Harvey kay Blaine at ngumiti. Hindi na ako interesado sa iyong pagtatangkang pumatay, young Master John. Gayunpaman, curious ako kung paano mo nagawang isubo ang iyong kayabangan at imbitahan akong muli dito. Kumislot ang mga mata ni Blaine. Ngumiti siya. Narinig ko ang tungkol sa pag-atake sa iyo ng mga taga-isla, Sir York. Mukhang nagiging matapang sila na gawin ang anumang gusto nila sa bansa H. Huwag kang mag-alala, hihilingin kong tingnan ng gobyerno ito kapag ang aking ama ay umakyat sa kapangyarihan. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito, at mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Nakita ang ekspresyon ni Blaine na tila walang kinalaman sa sitwasyon. Umikot ang labi ni Harvey bago itinaas ang kanyang hinlalaki. Sa mata ni Harvey, sa usaping walang hiya at pagtitiis, walang batang master o prinsipe ang makakapantay kay Blaine. Sino ang nakakaalam kung iniisip ni Blaine na siya ay makatarungan o mapanlin lang? Hindi alam ni Blaine kung ano ang iniisip ni Harvey matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Harvey. Tumayo siya at hinila ang isang upuan para kay Harvey na may maliwanag na ngiti. Halika, umupo ka. Nag-order ako ng seafood platter para sa iyo. Dapat mong malaman na mahirap gawin ang ulam na ito. Subukan mo. Tingnan kung bagay sa iyo. Kung hindi, palagi tayong makakagawa ng iba. Ang sigasig ni Blaine ay nagpalamig kay Harvey. Gayunpaman, hindi pa rin niya ipinakilala ang lalaking may parisukat na mukha sa tabi niya. Naglalaro ang lalaki sa kanyang turquoise na inukit habang patuloy na hindi binibigyang pansin si Harvey.
Hindi pinansin ni Harvey ang sitwasyon, basta siya ay umupo at nagsali ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili. Dahil inihanda mo na ang ulam para sa akin, kailangan kong subukan ito. Naniniwala akong ito ay ginawa para sa akin. Gagawin mo ang lahat para sa akin, pagkatapos ng lahat. Kailangan kong aminin, ikaw ay medyo matyaga. Wala akong ginawa kundi ang hindi ka igalang, ngunit tinatreto mo pa rin ako na parang mabuting kaibigan. Hindi ko magagawa ang ganito kung ako ang nasa iyong kalagayan. Kinuha ni Harvey ang kanyang mga kagamitang pangkain at sinimulan ang kanyang unang kagat mula sa seafood platter. Sa anumang mesa, tanging ang mga nakatatanda ang pinapayagang kumain muna. Gayunpaman, kumakain si Harvey nang walang pakialam. Kumunot ang noo ni Blaine, at kahit ang lalaking may parisukat na mukha ay natigilan bago siya nagalit na tumingin kay Harvey. Gayunpaman, nagawa niyang panatilihin ang kanyang kontrol. Sa kabila ng kanyang galit kay Harvey, hindi siya nagsalita laban dito habang tahimik na umiinom ng tsaa. Hindi siya gumagalaw sa kanyang mga kagamitan, bagaman natural lang na na-disgust siya sa katotohanan na kakain siya kasama si Harvey. Magandang bagay ito, young Master John. Tumingin si Harvey nang may pag-usisa sa turquoise na inukit. Makakakuha ka rin ba ng isa sa mga ito minsan? Mahirap kasi ako. Hindi ko kayang bumili ng mga mag-agarang bagay tulad nito. Muli ay kumislot ang mga mata ni Blaine. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Harvey. Ang pamilya John ay napakamatagumpay sa Golden Sands. Gayunpaman, walang ugat si Harvey sa lungsod. Sa madaling salita, kailangang maging maingat ni Blaine sa anumang gagawin niya sa hinaharap. Nagsimula ng sumakit ang ulo ni Blaine matapos maunawaan ang ibig sabihin ni Harvey. Bihira na siyang humarap sa isang tao na kasing abala ni Harvey. Matalas ang iyong dila, Sir York. Kahanga-hanga, ang sabi niya matapos huminga ng malalim. Sa totoo lang, nakatagpo na ako ng maraming kabataan na may talento, pero bihira ang makatagpo ng katulad mo. Kamakailan, iniisip ko na dapat ka nang isama sa listahan. Pagkatapos ng lahat, normal lang para sa bansa H, na may 5,000 taong kasaysayan, na magkaroon ng mga nakatagong talento. Nagpakita si Blaine ng isang hitsura ng kalungkutan. Gayunpaman, mayroong pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang tinig. Magkahalo ang kanyang mga damdamin tungkol kay Harvey. Hindi lamang sinira ni Harvey ang kanyang negosyo, kundi ang kanyang mga plano at estratehiya para sa hinaharap ay nawasak din dahil kay Harvey. Ang kanyang reputasyon ay ganap na nawasak. Kahit na nakaupo siya rito ng mapayapa, desperado siyang gustong sabunutin si Harvey hanggang sa mamatay ito. Pinipigilan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang matibay na kalooban. Sa wakas, nakaupo si Blaine dito kasama si Harvey dahil sa tawag ni Emery. Binanggit ni Emery si Wesley sa tawag, na sinabing may kinalaman siya sa pag-uudyok ng sitwasyon noon. Bago makapanatili si Emery sa kapangyarihan, hindi niya hahayaan na mamatay ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Umaasa siyang gagawin ni Blaine ang lahat upang kumbansihin si Harvey na pareho. Sa isang banda, magiging kapaki-pakinabang ang pag-asikaso sa problema ni Wesley at ang pagpapasaya sa mga Amerikano. Sa kabilang banda, gusto ni Emery na makita ng kanyang mga tauhan kung gaano siya kabait sa kanila. Dahil nasa panig niya si Blaine, wala nang ibang magawa si Emery kundi ang makipag-usap para kay Wesley, kahit gaano niya kaayaw si Harvey. Pagkatapos ng lahat, malaki ang posibilidad na maayos ni Harvey si Wesley dahil nakita niya ang problema sa isang sulyap lamang. Hindi napigilan ng lalaking may parisukat na mukha na mag-iwas ng tingin matapos marinig ang mapang-uyam na tono ni Harvey. Natural lang na hinahamak niya ang mga mayabang na tao na nag-iisip na kahanga-hanga sila dahil sa ilang papuri. Ngumiti si Harvey, ibinaba niya ang kanyang mga kagamitan sa pagkain at tiningnan si Blaine. Kung tama ang aking alaala, nasabi ko na sa iyo ito noon. Hinahangaan ko ang iyong kakayahang makita ang mas malaking larawan. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo ngayon. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Kumunot ang noo ni Blaine sandali. Magiging prangka na ako, Sir York, sagot niya matapos mag-isip sandali.
May bakas ng genetic science ng Amerika sa katawan ni Wesley. Nalaman mo ba ito sa iyong sarili? O narinig mo ito mula sa iyong mga pinagkukunan? Ngumiti si Harvey. Bakit ko kailangan ng aking mga pinagkukunan para doon? Minamaliit mo ba ako? Isang maliit na panlalansi lang ang ginawa ng mga Amerikano matapos nilang oprohan ang ulo ni Wesley, tama ba? Walang problema kung patuloy siyang umiinom ng kanyang gamot. Isang lihim ang formula kahit sa Amerika. Dahil ang 8 pinakamalaking pangkat ng pananalapi sa Amerika ay may bahagi dito, halos imposible para sa ibang mga bansa na makuha ang formula. Huminga ng malalim si Blaine. Marami kang ang alam. Dahil alam mo ang tungkol dito, kaya mo bang ayusin ang problema? Siyempre, kalmadong sagot ni Harvey. Napaka-simple lang. Hindi na kailangang mag-opera para pagalingin si Wesley. Dagdag pa, hindi masasaktan ang kanyang mga ugat sa utak. Kaya pa rin niyang gawin ang lahat ng dati niyang ginagawa. Tahimik na uminom si Harvey ng tsaa. Malinaw na hindi siya nagsisinungaling. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, nag-iwas ng tingin ang lalaking may parisukat na mukha at tiningnan si Harvey. Hindi pa siya nakakakita ng isang batang lalaki na nagpapakita ng ganito sa buong buhay niya. Sa ngayon, ang kanyang pagkamuhi kay Harvey ay halata na. Mukhang tiwala ka. Ibinaba ni Blaine ang kanyang tasa ng tsaa, na nagniningning ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, makikinabang siya ng malaki mula sa impormasyon ni Harvey. Paano mo ito gagawin? Tanong niya. Ngumiti si Harvey. Iniisip mo bang sasabihin ko lang sa iyo iyon? Gayunpaman, dahil naiintindihan mo ang martial arts, sasabihin ko sa iyo ito. Ang lymph ni Wesley ay hindi magagamot sa mundo ng medisina, ngunit hindi mahirap harapin sa mundo ng martial arts. Malulutas mo rin ang problema kung sasabihin ko sa iyo kung paano. Kaya, ang aking impormasyon ay isang bihirang bagay, sabi ni Harvey, habang nakasandal ang kanyang ulo. Kabanata 5470. Mukhang medyo mayabang si Harvey, na nagpapatiwala kay Blaine na madali niyang malulutas ang problema. Eksperto naman si Blaine, medyo maingat siya sa kanyang mga kakayahan, at hindi marami ang nakakaalam nito. Pero hindi na kailangang itago ang kanyang matalas na mata. Tiningnan na niya si Wesley kagabi, at alam niyang kailangang agad na maayos ang problema ni Wesley, marahil sa pamamagitan ng martial arts. Gayunpaman, hindi niya alam kung alin ang gagamitin dahil halos magkapareho ang karamihan sa mga ito. Kahit siya ay hindi mangangahas na kumilos ng walang maingat na pag-iisip. Dahil sa mga salita ni Harvey, agad na naniwala si Blaine na may kakayahan si Harvey na pagalingin si Wesley. Kung matagumpay mong mapagagaling si Wesley, magkano ang gusto mong pera? Tanong ni Blaine. Ikinalulungkot ko pero nasabi ko na sa iyo na hindi ko kailangan ang pera. Sa totoo lang, talagang ayaw ko ang katotohanang pinipilit ni Wesley ang kamay ni Kyrie. Matalino siya na bawiin ang lahat pero dapat na nagpapasalamat na siya sa akin dahil hindi ko siya ginulo. Gusto niyang iligtas siya. Ano ang iniisip niya? Sabi ni Harvey. Hey! Nagsalin si Blaine ng isang tasa ng tsaa para kay Harvey. May dapat akong sabihin sa iyo, Sir York. Ang underworld ay tungkol sa mga pagkakaibigan. Walang mga walang hanggang kaaway at kaibigan, tanging walang katapusang mga pakinabang. Mas mabuting magkasundo na lang. Hindi mo ba alam ito? Magaling kang lumaban. Mayroon ka ring Patel family at ang 6 na Hermit families na sumusuporta sa iyo. Pero alam mo na si Wesley ay kabilang sa Wright family. Dapat mong malaman na hindi pinapayagan ng Wright family ang kahihiyan. Mahihirapan ka lang sa Golden Sands kung lalabanan mo ako. Pero wala kang lugar para mabuhay sa bansa H kung lalabanan mo ang Wright family. Tumingin si Blaine kay Harvey ng may mapait na ekspresyon. Iminumungkahi kung mag-isip ka ng mabuti. Kung aasikasuhin mo ang problema ni Wesley, hindi lang mapipigilan ang alitan sa atin. Makukuha mo rin ang pagkakaibigan sa Wright family. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Dapat mong malaman na ang isang salita mula sa pamilya ay maaaring magpasya sa kapalaran ng sinuman. Patuloy na nagsalita si Blaine ng mas tahimik. Kung nag-aalangan kang tumulong dahil sa nangyari sa atin,
tatanggapin ko ang anumang kondisyon na ibibigay mo ngayon. Maaari akong magpakita sa iyong pintuan para lang humingi ng tawad. Kumunot ang noo ni Harvey, at sinuri niya si Blaine bago ngumiti. Alam ng mga tao na ikaw ang batang master ng John family. Pero ang mga hindi nakakaalam ay maaaring mag-isip na ikaw ay isang alila ng Wright family. Hindi lang ako isang ordinaryong tao. Hindi ka rin ang Big Boss. Si Big Boss at ang Wright family ay dalawang magkaibang nilalang. Talaga bang iniisip mo na madaling mapatalsik ng taong nasa likod ni Wesley ang pamilya? Gumising ka. Huwag mong kalimutan, si Sienna pa rin ang prinsesa ng Wright family. Maglalakad siya papunta rito para lang sampalan ka sa mukha kung tatawag ako sa kanya.